Hallelujah, praise the Lord. At bago po sa ating pong tuluyang pag-aaral ng kanyang banal, tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Samahan po ninyo ko sa panalangin ito. Hallelujah, praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Berdistad Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. We always displease you in so many ways. Lord, please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us, O Lord, with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, we ask you to be with us and guide us while we are sharing your holy word. Bless your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without your Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distractions, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Berdistad Meda, to his beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to all of you, beloved brethren, pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives. Hallelujah. Praise the Lord. And to all birthday celebrants for the month of May, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. At most importantly, I would like to again greet our beloved mothers. Happy Mother's Day po. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal po Panginoon, at to all our webcast viewers, God bless you all po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. Now let's come to our Bible study, and our topic for today is obedience is pleasing to God. Why obedience is so pleasing to God? Bakit ang pagsunod ay nakakalugod sa Diyos? Because obedience is an act of worship. The Bible says, just tell me what to do, and I will do it. As long as I live, I will wholeheartedly obey. Ating pong basahin po ang unang talata ng ating banal na kasulatan. Could you please read, beloved Bible readers, for Psalms chapter 119, verses 33 to 34. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Psalms chapter 119, verse 33 to 34. 33. Teach me, O Lord, thy way of thy statutes, and I shall keep unto the end. 34. Give me understanding, and I shall keep thy law, yea, I shall observe it with my whole heart. Amen. Amen. Sa aklat ng mga awit, 119, 33 hanggang 34. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan, at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa, at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin
ng aking buong puso. Amen. Amen. Purihin po mo na salita. Hallelujah. Praise the Lord. Could you please give a clap of praise to our Lord Jesus Christ? Hallelujah. Praise the Lord. And God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagsunod ay isang yugto o pagsasagawa ng pagsamba. Sabi ng banal na kasulatan, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin at gagawin ko ito, Panginoon. Habang nabubuhay ako, buong puso akong susunod. Yan po ang context na po ng Psalms 119 verse 33 to 34. God smiles when we obey Him wholeheartedly. This means doing whatever our gracious God asks without reservation or hesitation. Nakangiti ang Diyos kapag buong puso natin siyang sinusunod. Nangangahulugan iyon na gagawin ang mga anumang hilingin o inuutos ng ating mapagpalang Diyos nang walang pag-aalinlangan o pag-atubili. Hindi natin dapat ipagpaliban at sasabihin, ipagdadasal ko ito. Dapat nating gawin ito ng walang pagkaantala. Ang naaantalang pagsunod ay talagang pagsuway. Delayed obedience is really disobedience. Kasi pag minsan, pag meron tayong dapat gawin, sabihin na pagka medyo alanganin ka sa gagawin mo, teka, sandali, ipapanalangin ka muna. Once you receive commandments from our Lord, especially tunghayan natin sa banal na kasulatan, you should do it as soon as possible. Kailangan gawin natin kasi sabi nga po, ang naaantalang pagsunod ay talagang pagsuway. Hallelujah. Praise the Lord. Walang utang na paliwanag o dahilan ng Diyos para sa atin sa lahat na ipinagagawa niya sa atin. Ang pangunawa o pag-unawa ay maaring maghintay, ngunit ang pagsunod ay hindi. Ang agarang pagsunod ay magtuturo sa atin ng higit patungkol sa Diyos kaysa panghabang buhay na talakayan ng banal na kasulatan. Kasi karaniwan, sa mga mananampalataya, may isang bersikulo, pinagtatalunan yan. Yung kanyang tama, yung usahan tama. Hindi dapat pinagtatalunan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat sinusunod. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po, obedience unlocks understanding. Kasi po, God has at all an explanation of reason for everything He asks us to do. Understanding can wait, but obedience cannot. Instant obedience will teach us more about God than a lifetime of Bible discussion. In fact, we will never understand some commands until we obey them first. Kinakailangan sundin muna natin ang lahat ng commandments o utos ng Diyos at ito ang magbubukas ng pangunawa sa bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagsunod ay nagbubukas ng pangunawa. Kadalasan sinusubukan nating mag-alok o tumalima sa Diyos ng bahagyang pagsunod. Yung bang partial obedience. Ang partial obedience po ay disobedience din. Gusto nating piliin at mamili ng mga utos na susundin. Gumagawa tayo ng listahan ng mga utos na gusto o nais natin at sinusunod ng mga ito habang binabaliwala ang mga utos na sa tingin natin ay hindi makatwiran o mahirap o mahal o hindi sikat. Karaniwan, sinasabi natin, sasamba ako, pero di ako mag-iikapo. O mag-iikapo ako, pero di ako maghahandog. Magbabasa ako ng banal na kasulatan, ngunit di ko mapapatawad ang taong nanakit sa akin. Magpapadala ako ng aking apo at handog, pero di ako dadalo sa gawain. Ngunit ang mga bahagyang pagsunod ay pagsuway. Partial obedience is disobedience. Hallelujah. Ang buong pusong pagsunod ay ginagawa ng mga may kagalakan at kasigasigan. Sabi ng banal na kasulatan, sundin mo siya ng may kagalakan. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat nating maunawa at maintindihan
lahat ng kautusan dito sa banal na kasulatan ay kinakailangan masunod at ating isabuhay. Wala tayong hindi susundin, hindi pipiliin lamang ang dapat nating sundin. Lahat ng sinasabi dito ay dapat masunod kung nais nating magkaroon tayo ng close, intimate relationship sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang hinangad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na maputol yung ating ugnayan dahil kaya niya binigay ang kanyang buhay para sa atin at kinakailangan choice natin na binigay kasi kapag ikay pinili mo na sundin mo ang ating mahal na Panginoon, sigurado ang buhay niya walang hanggan dito sa ang pagpapala dito sa babaw ng lupa at pagpapala sa buhay na walang hanggan ay makakamtan mo. Subalit kung hindi ka susunod sa kanyang mga iniuutos, mayroon kang may iwanang isa. Kahit na susunod mo ng iba, sabi nga sa James 2:10, kapag na tatalima mo ang buong kautusan, subalit meron kang isang nakalikdan, nagkasala ka sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. Gusto ko lang ipaunawa sa bawat isa na yung itinuturo ng ating mahal na pastor na kinakailangan huwag tayong absent sa banal na gawain. Ito po'y tunay na sinabi ng mahal na pastor, ito ang natutunan ng ating mahal na pastor, dito niya natuklasan na ito ang tamang paraan para tayo po ay tuloy-tuloy na huwag mawala sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil subukan ninyo, mga 1, 2, 3 na hindi kayo nakakadalo, tatama rin na kayo. Ang kaaway ng Diyos ang tuwan-tuwa dahil hindi kayo nadalo. Subalit kapag ikipatuloy na patuloy dumadalo, nasa ilalim ka ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Walang bagay dito sa ibabaw ng lupa na hindi mo makakamtan dahil ang Diyos ay nasa iyo. Katulad na ng sinabi, inuutos sa Malakay 3:10 na kapag daw po tayo nagbigay ng ikapos, sasawayin niya mananakmal bukod doon sa bubuksan niya ang mga dungawan sa langit at ihuhulog niya ang isang pagpapala na walang sapat na sisilid na kalalagyan. Ang ating pong ipinagkakalob na ikapo at handog, yung pong ikapo ay yun po ay sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay 10% ng mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon, sa ating mahal na Panginoon yan. At ang pangako diyan, bubuksan niya ang mga dungawan sa lahat, ihulog niya isang pagpapala na walang sapat at silid na kalalagyan. At in addition, nasa ilalim tayo ng proteksyon. Parang ito ang ating insurance na tayo po ay, sabi nga po sa Malakay 3:11, nasasawayin niya ang mananakmal alang-alang sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga. At yun naman pong handog, kaya po mahalaga, ito po ang sabi sa banal na kasulatan din na naghahasik daw, ito yung hinalintulad sa isang binhi, na ito po ay kapag ikaw daw ay naghahasik ng bahagyana, aani ka naman ng bahagyana. Kung ikaw nagsahasik ng sagana, mag-aanin ka naman sa bagay. Ibig sabihin, kung wala kang binhi na itatanim sa lupain, walang babalik sa iyong pagpapala. Hallelujah, praise God. Ang sukatan po ng pagpapala na ating tinatanggap ay yung pong ating ipinagkakalob na handog. Kaya kung gusto niyo pagpalain kayo ng lubos-lubusan, ang ating banal na gawain ito ay pinapangaral ang ministeryong ito na tumbasan din daw po natin ng 10%, yung pinagkakalob natin kapatid. Pero hindi po yun ang hangganan. Dahil sinabi, nagbibigay ng bahagyana, ang naghasik ng bahagyana ay umani naman bahagyana at ang naghasik ng sagana ay umani naman sagana. Kaya depende po sa ating ipinagkakaloob ang pag-aani natin ng sagana. Hindi lang po dapat tayo mahirati sa 10%. Iangat natin ang ingat. Makikita ninyo at aangat din po ng aangat ninyo. Ganyan po ang karaniwang ginagawa ng ating mga kapatiran na talagang nararamdaman nila at nakakamtan nila ang mga pagpapalang sobra-sobra sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Ang wholehearted obedience is done joyfully with enthusiasm. The Bible says, obey Him gladly. Basahin po natin ang Psalms 100 verse 2. From the book of Psalms, chapter 100, verse 2. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Amen. Amen. Sa aklat ng Salmo 100, versikulo 2. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Amen. Purin po, salita ng ating Sana pa po uli natin palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung ating po mga nabasa na versikulo sa Psalms 119, 33-34, ito po ang ugali ng Haring David na sinasabi niya, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin at gagawin ko ito. Panginoon, habang ako ay nabubuhay, buong puso akong susunod. Paano natin malalaman ang kanyang kautusan?
paano natin gagawin ang kanyang kautusan kung hindi mo alam ang kanyang kautusan? Unang-una, para natin malaman, tuwing Bible study, dapat tunay na makihalubilo kayo sa pakikipag. Buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan at habang basahin ninyo ang mga talatang naandyan na binabanggit dito. Anyway, meron naman tayo inilalagay sa atingan, mababasa nyo diyan. Hallelujah, praise the Lord. At even sinabi rin sa James, si Santiago, na nagsalita sa mga Kristiyano, sinabi niya, kinaluluguran tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa o pagsunod at hindi lamang sa ating pinaniniwalaan. So, ang pagsunod ay na kinaluluguran ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang sa ating naniniwala ka nga, naniniwala ka sa banal na salita, pero hindi mo namang isinasabuhay. Sabi nga, faith without action is dead. Kung ikay basta naniniwala at hindi mo isinasabuhay at sinasabi sa banal na kasulatan na iyong nabasa, ay di useless ang iyong ginawa. Masabi nga ay word speaks louder than word. Action is speak louder than our words. Mas malakas daw po ang salita kaysa sa ating malakas daw po ang ating pagsunod kaysa sa ating salita. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong pagkukulan ng pansin ng mga ganito pong talata at ating pong ipanguhay. Basahin po natin ang susunod na versikulo, James 2:24. From the book of James chapter 2, verse 24. Ye see then how that by work a man is justified and not by faith only. Amen. Sa aklat ng Santiago 2:24, nakikita niyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita natin mga panahon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal. Minsan pa po natin ulit palakpakan po ang ating pinakamamahal Panginoon. God's word is clear that we cannot earn our salvation. It comes only by grace. Malinaw sa salita ng Diyos na hindi matatamo ang kaligtasan sa ating sariling kakayanan. Dumarating lamang ito sa pamamagitan ng biyaya. Hallelujah, praise the Lord. Not our effort, but as child of God, we can bring pleasure to our Heavenly Father through obedience. The act of obedience is also an act of worship. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit bilang anak ng Diyos, maaari tayong magdulot ng kasiyahan sa ating makalangit na Ama sa pamamagitan ng pagsunod. Anumang gawain ng pagsunod ay isa ring gawain ng pagsamba. Pag tayo ay sumusunod, tayo po ay sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang hinangad ang ating mahal na Panginoon kung tayo sumunod. Katulad ng ating matagpuan at ating malaman ang gawain ito. Di po ba inanyayahan tayo na tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at mapabautis mo ka sa iyong pangalan? Anong ating natanggap ng tayo sumunod? Di po ba pagpapala? Nagkaroon ka ng kaligtasan? Makikita mo ang kaharian ng Diyos at nagay magpabautismo, pinatawad ang iyong kasalanan at binigyan ka pa ng banal na Espiritu na siyang maghahari sa buhay mo. Siyang magtuturo sa iyo ng tama, siyang magtuturo at magsasansala sa iyo ng mali. Hallelujah. Yan ang ating natanggap. Pero hindi po yun ang hangganan. Kinakailangan po, kapag nakilala mo na magpapatuloy ka sa paglilingkod. Dahil choice pa rin natin yon. Kung ang susundin natin yung ating pita ng laman o yung ating pagnanasa bilang tao at hindi ka susunod sa Diyos, mawawala ka rin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil ang banal na Espiritu ay nagigrib yan. Pag hindi mo nasusunod ang utos ng ating mahal na Panginoon, lumalayo. Ay sino ang mga hindi sumusunod? At sinasabi kapag ikaw ay hindi nakakasunod sa kautusan ng Diyos, ay ikaw ay nagiging kaaway ng Diyos. Bakit ka nagiging kaaway? Dahil hindi mo sa sinod. Iba ang sinusunod mo. Ang sinusunod mo ay yung pita ng laman mo. Kung ano nais mo bilang tao, hindi mo binisunod ng batay sa banal na kasulatan ang ginagawa mo. So hindi natin alam. Nagkakamali pala tayo. Nagkakasala tayo. Kaya tuwan-tuwa na naman si Satanas. At dadagdagan pa ang mga
pasakit na gagawin sa iyo para mawalan ka ng tiwala, mawalan ka ng, magkaroon ka ng doubts, unbelief sa buhay mo. So, malalayo ka na. Anong sabi ng mahal na pastor at ang mahal na Panginoon? Ang iba sinabi sa Biblia na lahat ay binigyan ng pagkakataong humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Tayo patatawarin at tayo patuloy na lilinisin sa ating kalikuan. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag na nating hintayin na magbalik loob sa ating kung tayo napapalayo o nagkakamali na hindi tayo tatawad. Dahil pag hindi ka humingi ng tawad, hindi ka lumapit muli sa ating lalayo ka na ng lalay hanggang sa ikay tuloy ang mawala. At gagawin mo, sabi nga, yung isang masamang espiritu na lumay sa inyo mawawala. At pag nakitang ikaw hindi naglilingkod sa ating hindi mo pinasa buhay, magsasama pa yan ng 7 pa at mananansay at lalo kang magiging masama kaysa dati. At dahil sa ang mahal na Panginoon ay sa kaibigan, ibinibigyan lagi tayo ng oras na makabalik loob sa Kanya. Ganyan ang ginagawa. Ganyan tayo kaibig ng ating ganyan tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon na ang nais niya ay huwag tayo mawala sa Kanyang harapan. Hallelujah. Praise the Lord. Why is obedience so pleasing to God? Obedience is pleasing to God because it proves we really love Him. Dear as Jesus said, if you love me, keep my commandments or obey my commandments. Pakibasa po ng John 14:15. From the book of John, chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Amen. Sa aklat ng Juan 14, versikulo 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Purihin po. Diyan natin mapapatunayan na tayo umiibig sa Diyos kapag tayo tumatalima at sumusunod sa Kanyang mga utos. Hallelujah. Pray. Simpleng talata na dapat nating unawain at intindihin sa buhay. Gawin natin ang kalooban. At mismo ang mahal na Panginoon nagsasabi para huwag tayo mawala sa Kanyang kandungan o sa Kanyang presensya. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po, hayaang magsalita ang ating pagsunod. Mas mabuti ang sunod ka ng sunod kaysa kayo salita ng salita, hindi ka naman sumusunod. Alin na mas mahalaga doon? Di dapat yung tayo lagi yung susunod. Nagkaroon na ba tayo ng panahon sa ating buhay na ang ating mapagbiyayan Diyos ay gumawa ng isang bagay na maganda para sa atin at nakatayo tayo at naiisip. Mahal na Diyos, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Minsan hindi sapat ang mga salita. Sinisikap nating hanapin ang ating sarili na magpasalamat. Ngunit nararamdaman natin na higit sa salita ang ating gawin sa mga ating mga sinasabi. Kinakailangan isagawa natin yung ating nais na paluguran ng ating mga. Simple ang ginagawa sa atin natin. Ang gagawin lang pa natin, paluluguran na lamang natin ating mga Panginoon. At isang pagdalo sa gawain ito, na pakikipag-ugnayan sa ating mga ang kinaluluguran ng ating. Bakit? Dahil nasusunod natin yung kautusan sa Hebrew 10:25 na huwag daw natin pababayaan ang pagtitipong ito. Hallelujah. Na mag-aralan sa bawat isa. Dahil sa ating pagtitipong ito, doon tayo sa masamang pinapupurihan, inaawitan ng ating mahal na Panginoon. Sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Doon natin ipapahayag yung mga kamanghamang gawa sa ating buhay sa pamamagitan ng mga patotoo na ginawa sa ating buhay ng ating mahal na Panginoon. Nalulugod ng atin, naluluwalhati ang ating mahal na Panginoon kapag tayo nagpapatotoo sa mga kamanghamang gawa sa atin. At yung mga nakakapakinig ay nagiging pagpapala rin sa kanila. At nangyayari din sa kanilang buhay at yan ay nagiging patunan. Sabi nga, basta huwag ka mo, katulad na lang may sakit. Hindi siya lubusang nagtiwala sa mahal na Panginoon. Basta sa mga doktor, nagtiwala lamang siya sa mahal na Panginoon. Hindi isa, hindi isa 10, hindi 100, hindi 1,000 ang nagtiwala sa ating mahal na Panginoon na may sakit, na pinagaling. Mamamatay na. Sinabing ikay umuwi na. At walang kamatamin na. Pero nung makilala ang mahal na Panginoon at nagluhod, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa yung mga mananampalataya, nakarinig lamang yun ng mga paalala o mga salita na dinala ng mga mangangaral o ng mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Nung masunod nila yon, nakilala ang ating mahal na Panginoon na bago ang kanilang buhay, pinagaling sa kanilang karamdaman. Ganyan tayo, kaibig na nangyayari sa atin ng mga problema, mga karamdaman, para tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. Kasi kung hindi ka bibigyan ng matitinding problema o matitinding pagsubok, hindi ka lalapit kapag ikaw ayos ang buhay mo, maligaya ka,
saan ka pumapunta doon? Marami kang pera, mayaman ka. Ay di puro kaaliwan ang pupuntahan mo, hindi mo naaalala ang mahal na Panginoon. Kaya ang mga tao ay pinadadana sa mga ganyan. May patutuo din dyan sa ganyang bagay. Lately lang. Hindi niya kilala ang Diyos. Ang Diyos niya ay pera. Nawala ang kanyang pera. Lahat nawala. Pati kanyang, tawag dito, yung kanyang tungkulin. Nawala. Tinanggal ang mahal na Panginoon. Nasirang ko. Hanggang sa kanong sinisirang ko sabi nga sa akin ay ang Diyos ko pira. Ang Diyos sa aking buhay ay pera. Yung sinasabi mong Diyos, hindi ko kilala ang Diyos mo. Mas matindi ang Diyos ko ang pera. Tinanggal sa kanyang pera. Binawi ang kanyang propesyon. Nasirang ko siya. Ang sabi sa akin nung sa maluuban, Brother Bing, totoo nga pala ang Diyos mo. Bakit ka ako? Mabutit ako hindi pinatay. Ang sabi ko lamang no ako hinuhold up na ito, ako natuturukan at pinabuksan sa akin yung kahadiero kasi hindi nagdadala ng pera sa bangko nasa kahadiero. Ang sabi ko lang, Panginoong Hesukristo, tulungan mo po ako. Yun lang sinabi ko. Sinabi daw niya, ay kinuha sa kanya yung pera. Di nakalibre ang kanyang buhay. Tapos siguro na-torture dahil mayaman profesyonado. Nawala lahat. Sabi niya sa akin, paano ko makikilala ang Diyos mo? Ay kaya ka nga ako nagkaganyan nagpapakilala siya ang Diyos. Kasi nung tawagin mo siya na Diyos ko, tulungan mo po ako, tinulungan ka na noon. Pero dahil nag-torture siya, nagpakamatay. Uminom ng lason. Lately lang. Hindi namatay. Sabi ka, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Dahil kung ikay namatay noon, tsak sa impyerno ang punta mo. Pero ikay binuhay. Dahil nahayagan ka na ng banal na salita, nagkaroon na ng seeds, ng karitong kapirasong binhi sa iyong puso at makakilala mo ang mahal na Panginoon. Ay ano ngayon siya sabi? Ay di puro Diyos ko, tulungan mo po ako. Hallelujah, praise. Marami mga pagsubok sa kanyang ginagawa ang Diyos sa kanyang buhay, subalit nalalampasan niya. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa mga tao na hindi kilala. Sabi ko sa kanya, mahal na mahal ka ng Diyos. Yun nga, kung ikaw patay ka na, patay na. Sabi nga, nung isang kakilala pa na sabi, ating ipanalangin. Nakakala ko yung pagpakainom ng lason ay namatay na. Sabi ko, wala na tayong magagawa dyan. Siyempre na ang punta niyan. Hindi nabuhay uli. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, may pagkakataon siya para maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon na ba tayo ng panahon sa ating buhay na ang ating pagbiyaya gumawa ng isang bagay na maganda? Hallelujah. Kung meron, ating pong ipagpasalamat to. Sabihin natin, hindi yan sabihin, ang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon ay pagtalima at pagsunod sa kanyang mga utos. Mas madalas nating makita ang ating mga sarili na tumatayo sa isang bagay na ginagawa ang ating ginagawa ng ating mapagmahal na Diyos na iniisip. Wala tayong mga salita upang sabihin kung ano ang ating nararamdaman. Ngunit, alam ba natin kung ano talaga ang gusto ng ating mauwaing Diyos sa atin? Nais siyang maging masunurin tayo. Sabi niya, kung mahal mo ako, susundin mo ako. Hindi lang niya gusto o nais marinig ang iyong salita ng pasasalamat. Nais at gusto ng ating mahal na Panginoon na makita ang ating pagkilos at pagsunod dahil ang mga aksyon ay talaga nagsasalita na mas malakas kaysa mga salita. Ang ating kay talagang magsasalita na mas malakas sa ating salita. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah, praise. Sabi nga po, He wants to see our action of obedience because action really do speak louder than words. Action speaks louder than our words. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, palakasin ang loob nating lahat ngayon at sa bawat araw ng ating buhay. Kung tayo ay nakatayo sa lugar kung saan ang mga salita ay tila hindi sapat, hayaan ang ating pagsunod na siyang magsalita para sa atin. Dahil kapag tayo sumusunod sa kautusan ng mahal na Panginoon, sa batas ng ating mahal na Panginoon, nagsasalita ang ating pagsunod sa ating mahal. Dahil pakikita natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Hallelujah. Anong sabi?
Kung ako yung iniibig, tatalima ka, susunod ka sa aking mga utos. Yan po ang sabi ng ating malawan. Meron libo-libong mga paraan upang ipakita ang pagsunod sa ating mapagmahal na Diyos at sa Kanyang salita. Pag sinunod natin ang mahal na Panginoon, laging kasunod. Anong kasunod? Pag sumusunod tayo sa ating mahal na Panginoon, di ba puro pagpapala ang ating makakamtan? Subukan mo huwag sundin. Puro pasakit ang mararamdaman mo. Puro malas sa buhay ang makakamtan mo. Dahil wala na sa iyo ang Diyos. Wala ka. Subalit kahit na anumang sitwasyon natin sa ating buhay, basta ikaw ay may Diyos na pinananampalatay, pinananaligan, at ginagawa mo kanyang kautusan, 100% nasa ilalim ka ng mga kanyang protection. Pero parang isang patutuo na parang sasaktan yung nagpapatutong kapatiran, ay hindi makalapit. Gustong sakalin yung kapatiran, ay hindi. Sabi nung isa, ay parang minakita kong anghel na nakapaligid sa iyo. Totoo yun. Tayo'y nasa ilalim ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Nagpapadala siya ng kanya, magsusugo siya ng mga anghel upang tayo proteksyonan. Maraming bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi lang yung mga kasakunasdan. Lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. Kung ang Diyos ay nasa iyo, under protection ka ng ating mahal. Subukan ninyo. Kahit kayo nasa bahay, huwag kayong palagi yung buksan ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, pakikinig, makakaramdaman ninyo na ang Diyos ay kapi-kapiling nyo. Dahil hindi naman lahat ng oras ay ikaw may ginagawa pero continuous ang tugtog ng iyong kung ano man, kung stereo man o whatever, yung telepono ng gospel song, mararamdaman mo ang Diyos ay nasa sa iyo. At parang may power ka na malampasan ng mga bagay na kahinaan mo. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay palalakasin, tatanggalin ang mga kahinaan mo at ang Espiritu ng Diyos ang siyang mananahan sa ating bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, kapag sinunod natin siya sa ating pananalapi, ibubuhos niya ang isang pagpapala ng walang sapat na kalalagyan. Sinabi po yan sa Malakiya. Atin pong basahin po ang ating pong last two verse, Ephesians chapter 6, verse 2 to 3. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 2 and 3. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Chapter 3, that is maybe will with thee, and thou mayest live long on the earth. Amen. Efeso Kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 3. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Amen. Purihin po ang banal na salita natin. Gusto mo mahabang buhay? Unang-una, paglingkuran mo Diyos at mahalin mo ang iyong mga magulang, ama at ina. Happy Mother's Day sa mga ina. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga ina. Tayo po lahat may mga ina. Hallelujah. Praise the Lord. Tungkol sa ina, my mom died last February 4, 2023. Pero bago nangyari yun, siya may Alzheimer na eh. Ngayon, pinakakain siya ng kapatid ko, nabulunan. Sigaw yung kapatid ko, Kuya, si inay, patay na. Ako ba, bakit ano nangyari? Abay, kanina pang hindi nahingat, pinakakain ko. Ito ko, nabilaukan ka ako yan. Ay, tinignan ko nga, pinulusan ko, wala kang pulse, wala kang pulso. Tinignan ko, ay talaga nakahilim na kaganyan. Hindi nahinga. Ay, anong gagawin ko? Ang unang pumasok sa akin, pinanalangin ko. Ikinasout ko ang spirit of kamatayan through the reading prayer of our beloved pastor. Alam niyo mga kapatid, after that prayer, pagkakababa ng kamay ko na pinatong ko sa ulo ng mother ko, biglang nakita ko yung tiyan gumalaw na gano'n. Tapos mamaya na kaunti, abang gano'n. Ay di buhay na, huminga na. Ay di ako naroon sa lamesa, nakakain. Ang naman, yung mga recliner, siguro mga hanggang doon, ang ganyang kalayo. Sabi ko sa alalayan natin si inay. Ay di, lumakad namin. Alalay lang kami dalawa. Nung may puko sa recliner, sabi, Kuya, patay pa si Kuya. Si inay, sabi, bakit? Ay, hindi namulat eh. Abi, tutulog yan. Tamot na nga. O, siguro tanghalian eh. Ay, di kami pupunta na siya at Merkulis sa atin. Pagbalik ko, numagising daw si inay alas 5. Kita mo na kako, di nabuhay. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon.
Sumunod po, nakailang buwan, siguro mga 4 or 5 months. Ang mother ko po ay nagkaroon ng, tawag dito, yung pneumonia. Nagkaroon siya ng pneumonia. Di, pinanalangin ko, ay di gumaling, sandali lang, walang pneumonia. Naalala ko yung patuto natin isang kapatiran na kapag kasi ang mother ko previously, noong 2014, na ano siya, na diagnose na meron siyang cancer, colon cancer. Kaya nga po yung kanyang, yung rectum niya, naputol, ang tae niya, dito lumalabas sa kanyang tiyan, merong colostomy bag, ay linggo noon. Ami pinanalangin doon sa church natin, sa Long Beach, ng mga preacher. Hiningin namin. Di ba dahil sabi, nasa hospital siya, pero hindi ko alam na uoperahan na nung araw na yun. Di takbo pa uwi. Hinabol ko, wala na akong nagawa. Nasa operating room ng mother ko. Di ba dahil sabi, naputol yung tinanggal sa kanya. Tapos, biopsy. Alam niyo na lumabas sa biopsy? Binay. Walang cancer. Di purisyo. Dahil na, hindi agad, kung agapan ko yun, hindi na mauoperan si inay. Yan pala, pag kayo merong, kayo lahat naman, merong cancer sa katawan ay pagka merong na-propagate, tawag doon, kumilos, ay yung pala, pag kayo nagka-pneumonia, magkakaroon ka ng, babalik uli yung mga cancer cell, ng mga bad cancer cell sa iyo. Yun nga, nagkaroon ng mother ko ng blister. Umuna sa kamay, dito, paa, hanggang sa tityan, yung paa. Hirap na hirap si inay. Nung katapos ng araw, nakamatayan niya ng February 4, 2023, yung mga dalawang kapatid na nurse, pumunta at bibili na ilalagay daw sa bibig para doon dadaan ng pagkain. Dahil si ina hindi na makalulon. Siguro yung mga blister sa kamay ay diretso na nagpunta sa loob ng kanyang bibig. Ay di nakita ko si inay, nakangibit, hirap na hirap. Sabi ko, kung ito ipapanalangin kong mabuhay, bago tapos ka na rin, ay di nakakaawa. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ano ang kalooban mo sa inay, bigyan mo siya ng kapahingahan. Pagkatapos ng panalangin kong yun, gumano na, tumigil ang paghinga. Pero nakita ko, pag umaliwalas ang kanyang mukha, purihin po ang ating mahal na Panginoon, at siya ay nasa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At may kasunod pa dyan, lagi nagpapaarap sa aking inay. Ang katapos ng pangarap sa akin ng inay, sabi sa akin, nagsasalita, huwag mong ititigil ang iyong ginagawa. Ay, anong ginagawa ko? Ay, dinaan dito lagi tayo sa church. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mahal. Kaya talagang kinakailangan natin mayroong Diyos na nakikinig sa atin. May Diyos na mahal tayo. Kaya dapat nating sundin ang kanyang mga kautusan. Hallelujah. Praise the Lord. Sinasabi sa banal na kasulatan na kapag nagpakita tayo ng pagpaparangal at paggalang sa ating mga magulang, mabubuhay tayo ng mahabang buhay. Pumunta o basahin sa banal na kasulatan at alamin ang tungkol sa mga pangako ng Diyos. Tingnan kung ano ang pinagagawa niya sa atin. Ipakita ang inyong pagmamahal at pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at panoorin siyang itaas o buksan ang bintana ng langit para sa atin. Basahin po natin ang last verse po natin, 1 Samuel chapter 15 verse 22 at maganda na po ang ating mga awit. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22. And Samuel said, the Lord has great delight in burnt offering and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and hearken than the fat of rams. Amen. Sa aklat ng unang Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen. Amen. Purihin po, madalang salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preachers, for reading the Holy Word. Ating pong minsan na pong bigyan ng malakas na palakpak po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo at ating hilingin araw-araw na lagi nating masunod o matalima ang kanyang mga kautusan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po, ang pagsunod ay maigi kaysa hain.
Ang sumusunod ay mas mabuti kaysa sakripisyo o hain. Tandaan, kung sinusunod natin ang mapagpala at mapagmahal na Diyos, ay laging kasunod nito ay ang mga pagpapala na ipagkakalob nakalaan po para sa atin. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at sana po tayo po ay may mga nakuha o natin ating ipamuhay po ang banal na salita ng ating malawan. Lagi po natin tatandaan na sabi po sa 14:15 ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at ating pong paluguran, awitan ng ating mahal na Panginoon ng isa pong makalangit na awitin. Hallelujah. Praise the Lord.